Init, pero pasimula po ito ng panibagong pasimula ng panibagong yugto ng ating buhay. Kamusta po ating mga nagdaang araw? Kamusta po ang lahat? Kamusta naman ako? Kamusta po? Maayos po ba? Tayo po ba'y dumaan sa problema o undergoing problems? Tayo ba ay nagalumpay? Amen. Yun, magandang tingnan At, yan, salamat. So, ito po yung ating pag-aaralan ay patungkol po sa protection. Sino nga ba naman hindi gusto magkaroon ng protection? Halimbawa po sa COVID, siyempre vaccine. Protection laban sa natin na mga nasa mga mamaneho, protection nila yung seatbelt nila. Magmumotor, babike, ang protection nila yung helmet. Meron nga akong kilala siya, sikat na siklista. Parang nabubo siya ng truck. Ang daming nagko-condolence sa bagamat naka-helmet siya, hindi rin kinaya. Hindi siya binuhay ng kanyang helmet. So, pinakamagandang protection ay protection ng Panginoon. Amen? Amen. Kasi pag hindi din lang ang Panginoon ang ating protection, wala ding silbi. Sabi nga doon sa mga dati natin na pag-aralan, kung hindi rin lamang ang Diyos na nagtayo ng bahay, hindi wala din saysay. Kung hindi rin lang ang Diyos na nagbabantay, wala ding silbi ang mga tagabantay. Amen? Kaya ang ating pag-aralan po ngayon ay God's hedge, o sa Tagalog ay bakod ng Diyos. Kinuha ko sa Job 1 verse 10. Atin pong basahin. Sabay-sabay po. Hindi mo ba pinunong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ang ibig sabihin po ng hedge sa Tagalog ay bakod, ay parang kulungin. Kanina, nag-uusap kami ni Ate Gemma, sabi ko, anong tanim po dyan? Ano sabi mo ate? Mais. Tsaka mga kamatis. Sabi ko, ganda ng bakod, pulang po. Tsaka yung mga, kasi parang hindi mapasok ng mga manok, hindi mapasok ng mga bata o aso, kapupalin ng aso. Kasi kung wala po yun, sigurado yung pananim ay sira. At ganoon din po ang protection ng Panginoon sa ating buhay. Taas ng bakod. To confine, kulungin. To enclose or protect. A means of protection or defense. Tama nga naman po talaga. Kasi kita ko doon sa aming lugar, sa pinagbabayol, ay madami ng hayop. Ang daming manok, ang daming pusa, ang daming lahat. Kaya yung pananim, pag walang bakod, siguradong sira-sira yun. At makikita natin sa pag-uusap na ito, ang pinatutungkulan ng salitang ito ay si Job, na binabanggit ni Satanas kay Yahweh, kasi pinagpala si Job binanggit lahat, kung naman ang dami niyang libo-libo ang mga upa, asno, baka, pinuroteksyonan mo, sabi ni Satanas. Kaya kasi pinagmamalaki ng Panginoon, kita mo yung lingkod kong si Job, yan walang kapintasan, sumasamba yan sa akin. Kita niyo, pinagmamalaki pala ng Diyos, yung tapat sa Kanya. Amen! Pinagmamalaki kay Satanas. Tayo ba I pray, tayo din at tayo, kahit ako, I pray. Bagamat parang layo natin wala tayo sa kalinggingan ni Job. Nawa ang Panginoon ay matuwa din sa atin. Amen, Pero yung nga sinasabi ni Satanas, kinulong mo naman kasi siya. Binakuran mo siya. Kumbaga sa manliligaw, may manliligaw, kunwari, doon siyang dalaga, binakuran na, wala na mapanligaw na iba. Parang gano'n. Kinulong mo siya at ang kanyang sabayan, lahat ng kanyang tinatangkilik. Kita niyo, ang ganda ng protection ng Panginoon. Pag ikaw naligtas, hindi na ikaw po proteksyon ng Panginoon. Pati ang iyong sambahayan.
Isang revelation po ito. Kaya huwag tayong mag-give up sa pagsunod sa Lord. Kasi tayo yung pagbibigyan ng hedge ng protection ng Lord. Pag tayong nawala na, at kung tayo hindi na nanampalataya sa ating Panginoon, tapos ang ating mga kasama sa bahay, hindi pa rin mananampalataya, yung bakod ng protection ng Panginoon, mawawala po yun, nakikita natin mamaya. Sabi sa bawat dako, so ibig sabihin, sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harap, pati sa ibabaw yan, may protection yan. Protektado ng Lord. Pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay, binilis ang kanyang trabaho. Tapos yung pag-aaral, dumami sa lupain. So yun ang hamon ng Panginoon ni Satanas. Kaya ka lang naman kasi pinupuri niyang si Job na yan, kasi pinagpala mo. No? Pero makikita natin, saan ba nagmula talaga yung hedge o protection ng Diyos? Nagmula pa po yan sa lumang tipan. Nagmula pa po yan kay Abraham sa lahi. Si Job naman ay lahi din ni Abraham. Sabi po sa, sige kuya, we are under the Lord's hedge by covenant o pagkakasundo, tipan. Sabi po sa Genesis 22, verse 18, pinatutungkulan ni Yahweh, pinakausap niya si Abraham, sabi niya, pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Ito na yung panahon na hinamon o inutusan ni Yahweh si Abraham. Sabi, Abraham, ialay mo ang iyong pinakabugtong na anak doon sa bundok na ituturo ko sa iyo. Ialay mo, sabi ni Yahweh kay Abraham. Sagot naman ni Abraham, sige po, susunod araw, madaling araw, akyat sila ng mag-ama. Sino ang anak ni Abraham? Si Isaac. Kasama yung mga tauhan, sama-sama sila. Pagdating ko sa pala, sabi ni Abraham sa mga tauhan, maiwan na kayo dito sa baba. Kami na lamang ni Isaac ang sasamba sa taas. So, ang tanong ni Abraham, bitbit ni Abraham yung kahoy, Ama, mayroong kahoy. Meron tayong punyal. Pero nasaan yung kordero? Ang sabi ni Abraham, ang Panginoon ang magbibigay. God will provide. So, doon kinuha yung Jehovah Jireh. So, God provides. Ano? At pagdating nga doon sa taas, nung sasaksakin na, ako'y bilib din naman kay Isaac, napaka masunuring anak. Tinatalian na, hindi man lang umalma. Wala sinabi doon na si Isaac ay nagwala. Sumunod siya, masunurin sa ama. Tinalian, tinapos, iniga doon sa batong altar. At nung sasaksakin na, sabi niya ng anghel ng Diyos, wag! Ngayon nalalaman ko na talagang masunurin ka. Parang pinatunayan ni Abraham, mas mahal ko ang Diyos kaysa sa aking anak. Kasi handa niyang patayin. Kaya ito na yung blessing. Ito na yung covenant na binigay ni Yahweh ngayon. Sabi niya, pagpapalain mula sa iyong binhi na yan, mula kay Isaac, lahat ng bansa sa lupa. Kasi pararamihin ni Yahweh. Sindami ng buhangin sa dalampasigan at sindami ng bituin sa langit. Yung lahi ni Abraham. Through Isaac. Tapos sabi niya, sapagkat sinunod mo ang aking pinig. Siyempre, nadamay na tayo doon. Kasi binanggit na yung lahat ng bansa sa lupa. Nadamay na tayo. So we have God's hedge of protection by covenant. Tipan na yun ng Diyos sa tao. Amen. So doon na po tayo. Kahit doon sa Exodus 6:4-8, sino po ang may Biblia? Meron po? Di ba sa? Basahin natin ng mga Biblia. Kung sino din po may Bible lang, buklat nila yung Deuteronomy 28. Kasi andyan yung mga blessing ng Lord. Magandang mapakinggan natin yan kasi puro blessing yan. Protection. Meron ko Ate Melo sa Exodus 6:4-8. Ayan, meron si Kuya. Before muna. Sabay-sabay po natin basahin. Nakipagtipan ako sa kanila at aking ipinangako na ibibigay sa kanila ang Kanaan. Ang lupang tinirhan nila noon bilang dayuhan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo at hindi ko nalilimutan ang tipan ko sa kanilang mga ninuno.
Kaya ito, sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh. Ililigtas, saan yun? Ililigtas, verse 6. Yan, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko sila, at kayo'y hahakuin ko sa pagkaalipin. Aampunin ko kayo mga Israelita at ako magiging Diyos ninyo at makikilala ninyong ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Dadalhin ko kayo sa lupaing pinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob at yun ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. So yung protection ng Panginoon, ano? At pinatunayan niya ng Diyos. Amen. Siguro alam na natin lahat dito kung paano iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita. Siguro taon-taon na naman natin napanood yung Exodus. Sino nakakapanood na sa TV? Moses. Kaya yung Moses. Kaya lang minsan binago nila yung ano. The Ten Commandments. Medyo out of context yung latest movie ng Exodus. Out of context kasi ang ginamit na sa halip na burning bush, ang nagsasalita ay batang mali. So, hindi po kasama sa Biblia yun. Pero totoo na, iniligtas ni Yahweh ang Israel. So, andun yung tipan, andun yung bakod ng proteksyon. Nasabi dito, nadinig ko kanilang mga daing. So, napakahalaga ng panalangin. Napakahalaga ng panalangin. Tapos sabi niya, ipadaram ako, bigat ng aking kamay sa mga taga-Egyptian nito. No? So, andun, by covenant. Deuteronomy 28. Ito, medyo manami. 4. Dito natin po yan. Okay. At dito po lahat, yung mga pangako ng Panginoon, na kapag ikaw ay nasa loob ng kanyang proteksyon, nandun sa kanyang bakod ng proteksyon, ito yung mararanasan mo. Basahin po natin, Deuteronomy 28, verse 4. Pagpapalain niya ang inyong mga anak, lupain, pati mga hayop, para nangingin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop. Ito naranasan ni Job. Naranasan ni Job, ang dami. Imagine niyo nga ngayon yung makakita ka lang ng isang truck ng baka dadali sa slaughter. Kung pitin mo na yung isang baka doon, magkano yun? 45. 45,000 na isang baka. Grabe nga, pag ikaw nga pala yung may lupa. Pag malawak na lupa mo, ang dami mong alagang hayop, yung mayaman ka naman. Ganon ang pagpapara ng Diyos. Sabi, verse 7, ang mga away na nagtataka lumaban sa inyo, ipalulupig sa inyo ni Yahweh. Kasi matatalo natin. Lalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanyang takas. Saan tayo? Doon sa, ito pa, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Kung hindi may pananim, kailangan, paulanin ng Panginoon, manalangin ka lang. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Yun maganda. Hindi kayo mangungutang. Bakos kayo pa ang magpapahirap. Ang tingin natin ito, kasi tayo ay kagaya ni Job na sumusunod sa Panginoon, mangyayari ito sa atin. Amen? Hindi tayo mangungutang tayo pa magpapahirap. Gagawin niya kayong pangunahin ng mga bansa, hindi taga-sunod. Amen. Uunlad kayo at di mabibigo. Kung susundin ninyong mabuti ang kautusan, binibigay ko sa inyo ngayon. So yun po, yung 14 ko, tingnan natin. May paalala. Huwag nyo lang lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Diyan, galit na galit ang Panginoon. Amen. Kapag meron kayo ba sinasamba, hindi siya. Hindi mangyayari yung mga nabanggit na una. So, andun ka na. Kung ikaw ay nasunod, andun ka na sa bakod ng proteksyon ng Panginoon. Amen? Amen. Pero tingnan natin, may nangyayari din naman. Tingnan natin ang nangyayari doon sa hindi nasunod. Ano ba? Sumasamba sa Diyos-Diyosan. O hindi nasunod sa utos ni Yahweh. Tingnan natin kung ano nangyayari. Others decide to leave God's hedge by disobeying. Hindi na ako susunod kay Lord. Ayoko nga. Merong gano'n eh. Pag hindi sumunod, ano sabi?
tingnan natin yung buhay ni Saul, Haring Saul. Kauna-unahang hari ng Israel. 1 Samuel 28:18. Sabi po natin, sapagkat hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon at hindi mo ginawa ang kanyang mabagsik na galit. Kaya ginawa ng Panginoon ng bagay na ito sa iyo sa araw na ito. Ang istorya po nito, ang utos ni Yahweh, patayin lahat ng mga Amalekita. Patayin lahat. Ihayop yan, babae, lalaki, lalo na yung hari. Binuhay ni Haring Saul, yung hari. Si King Agag. Yan, pangit ang pangalan, no? Agag. Binuhay niya si Agag. Sa galit na ni Yahweh, nalungkot si Yahweh. Sabi, nalulungkot ako, ginawa kong hari. Kasi, pati si Samuel, yung propeta, nalungkot din. At ginawa na ng Diyos, inihahandaan si David. Ginugroom na ng Lord si David para masusunod na hari. Kaya sa lahat ng mga labanan ni Saul, nagsisimula na siyang matalo. Ang kalaban nila noon ay panahon yun ay mga taga-Philistine, mga taga-Syria. Yung modern day Syria ngayon. May Syria ngayon sa modern map. Syria katabi ay Israel. So yun ang kalaban nila. At lagi silang natatalo. At sa panahon ito, wala na magawa si Saul, kundi ang tumawag sa espiritista. Upang tawagin si Samuel. Kasi patay na si Samuel dito Yung propeta ng Israel, patay na. Ang ginawa ni Samuel, nagpatawag siya ng espiritista. Pero ang ginawa naman niya nung una, pinapapatay niya lahat ng mga manghuhula. Kasi galit din ng Diyos sa manghuhula. Galit ng Diyos. Pero kaya nagtataka yung espiritista, bakit mo pinukonsulta ngayon? O baga, wala yung pinasusuplaman ng Diyos, siya pa ang pinuntahan ni Saul. Ayaw naman ng Lord sa mga espiritista, kumonsulta pa siya. Kaya sabi dito, ibibigay ko na kay David ang pamumuno sa Israel. At ikaw at ang iyong lahi ay mamamatay. Ang nakakalungkot po dito, sa pagsuway ng ama, kasi ama si Saul, may mga anak. Patay din lahat ng kanyang mga anak. Si Jonathan, na best friend ni David. Si Isipobet. May natirang isa. Si Mephibosheth. Isa siyang lumpo, paralitiko. Na kasi gustong pakitaan ni David ng kabutihan, sabi niya, may natira bang lahi si Saul? Meron po. Yung isang anak na paralitiko. So yun lang. Pero ang daming anak ni David, patay lahat. Nadamay. Kaya, nakakatakot na mawala sa bakod ng proteksyon ng Diyos. Pati pamilya mo, damay. At si Saul bilang ama, nawala. Wala lahat na kanyang mga anak. Namatay din. Lungkot na lungkot si David kasi best friend niya si Jonathan. Magamat may natira ng isa, nahabag din ang Panginoon kasi paralitiko, wala naman sabihin na natin na wala pang kasalanan kasi nung maliit na bata sa pagtakas ay napitawan ng biyaya, na-paralyze siya. So yun ang pinahabagan ng Lord, yung batang paralitiko. So yun ang nangyayari, patay siya, patay ang kanyang buong sambahayan maliban doon sa anak na paralitiko. Gawa 5, 1 hanggang 10. Ayan, sino po ang kung sino po ang may nagulat, pwedeng basahin ng malakas. Medyo mahaba po yun, 1 to 10. 1 to 10. Si Ananias at si Sapphira. Sabay-sabay po natin basahin. Mayroon namang mag-asawa na nagbili ng lupa. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. Ginawasan ni Ananias ang pinagbilhan, anak ng kanyang asawa, at bahagi lamang ang binigay sa mga apostol. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias,
Ano't napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan ng lupa? Kasi nung panahon unang yan, sa sobrang pagkakaisa ng mga Kristiyano, Amen. ari-arian ng mga nila, no? Binibenta yung pera, Lahat. binibigay sa mga leaders ng church para sila nang bahalang magbahagi. Kung may mahirap, may balo, may ulila, binibigyan nila. Ganun ang pagkakaisa ng iglesia. No? Ba't mo binawasan sabi? Ba't binawasan ang pinagbilhan ng lupa? Nung hindi pa na pagbibili ang lupa, hindi ba iyo yun? Kasi nung magkasundo sila mag-asawa, o sige, ibenta natin ng lupa kasi magbigay tayo sa church. Parang ganun sa modern day. At nang may pagbili na, sabi ni Pedro, no, pinagbili mo na, ibig sabihin sa church mo na ibibigay. Bakit mo pa naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling. Sa Diyos ka nagsinungaling. Nang marinig ito ni Anania, siya'y patay na bumagsak. At lahat ng nakarinig sa pangyayaring ito ay sinidla ng matinding ako. So namatay po si Ananias. Verse 6, tumindig ang mga pataas ko. Sige, para makita na kami. Yan. Tumindig ang mga binata, binalot ang bangkay at inilibing. Magkaraan na may 3 oras ay dumating ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Hindi pa niya alam. Patay ang kanyang asawa. Agad siyang kinausap ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang pinagbilhan ng lupa ninyo? Opo, nagsinungaling din, ano? Sagot niya, iyan nga lamang po. Kita niya kung nagsinungaling. Buti pa, hindi mo na lang pinumit. Buti pa, hindi mo na lang sinabi na ibibigay mo namin lahat. O di ba, nagpaalam ka, pwede po bang makapagtira naman po sa amin kahit kapirasong lote, yung titirikan. Yung parang, hindi mo na ibenta lahat. Magtira ka para sa sarili mo, no? Kasi nung ganyan ang kagawian nila noon, kapag naibenta mo na yung ano mo, binibigay lahat sa leaders na iglesia. Alam ko may grupo pang gumagawa nun yun. Yung, basta may grupo gano'n na akala nila end of the world, ibinenta yung mga atin-aligan. Akala nila katapusan na yung, ano ba yun, 12, December 12, 2012. Binenta yun, tapos binigay sa mga, nagtuloy ang ikot ng mundo. Kasi natin ay wala. So, may mag-ingat sa kulto, no? Kagad siya, kinausap ni Pedro, sabihin mo sa akin, tumalamang ba, pinagbilan lupa niya? Opo, sagot ni Sapira, nalaman po. At sinabi sa kanya ni Pedro, anong pinagkaisahan niyong tuksuhin ng Espiritu ng Panginoon? Ayan, nasa pintuan na naglibing sa iyong asawa, at ikaw naman ang isusunod. Pagkatapos nabuwal si Sapira sa panan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya at pwede sa tabi ng kanyang asawa. So, ayun po, ano, inalis ng Panginoon yung bakod ng protection. Inutas na. Inutas na siya. Inutas na sila mag-asawa. Sila nagsinungaling sa Diyos. Sabi nga ni Pedro, hindi ka sa akin nagsinungaling. Nagsinungaling sa Espiritu ng Panginoon. So, yun po yung nangyayari pag mayroong disobey o nagpupumilit na magpanggap ba sa harap ng Panginoon. Ano po yung pangatlo? Gawa 27, verse 21. Ito, nung panahon sina Pablo at ang kanyang mga kasamahan na mga bilanggo ay dadalhin sa Roma. Dahil sa kagustuhan itong pinuno ng mga kawal na makarating kaagad sa Roma, kahit nararamdaman na ni Pablo na papangit yung panahon. Kasi kung sa babasahin natin sa mga unang bahagi, umiihip ang hangin na parang palakas ba. Ibig sabihin may padating na tropical storm. Pero dahil gusto nung mga sundalo, nung hari, nung kapitan na makarating kaagad, nung nawala yung hangin, sabi niya, sige, lumayag na tayo. Pero winarningan na sila ni Pablo, sabi niya, huwag na po tayong tumuloy, pagpahinga natin na ilang araw. Pero dahil hindi sila nakinig sa lingkod ng Diyos, halos mawasak yung barko na kanilang sinasakyan. Tinuruan ng Panginoon itong mga unbeliever na ito
Hindi kayo nakinig sa akin lingkod. Kaya, halos mawasak yung barko. Pero pasalamat sila dahil merong isang believer, may isang mananampalataya na nandun sa barko. Kaya lamang yung niligtas ng Diyos dahil kay Pablo. Kasi si Pablo kailangan niyang magsalita sa Roma. Mag-i-evangelize siya sa Roma eh. Kung hindi lamang kay Pablo, patay na sila lahat. Hindi sila nakinig sa lingkod ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo kaya sa Acts 27:21, kasi sila hindi na makakain eh. Wala na silang ganang kumain kasi parang mamamatay na sila doon sa gitna ng bagyo, nasa karagatan sila. Tumayo si Pablo at nagsalita, mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Creta, hindi sana natin inabot ang ganito. Kung nakinig ka lamang, kung yun lamang, itong naranasan ko nga lagi sa mga inalagaan ko, sabi ko, kung makikinig ka lamang sa akin sinasabi, hindi ka mapapatama. Kasi hindi ko naman sariling, turo ng Biblia. Kung makikinig ka lamang. Kaya siyempre ang Diyos gumagamit din ng mga tagapagsalita, gumagamit siya ng kanyang mga nating alagad, o pastor, o worker, para hindi ka mapaalis doon sa bakod ng proteksyon ng Panginoon. Kasi pag hindi ka nakinig doon sa tinuturo din ng inyong leader, na tinuturo naman ay galing sa Biblia, para ka na rin hindi sumusunod sa Diyos. Amen! Ang mga Bereans matatalino, sabi ni Pablo na siya nagtuturo, saliksitin niyo kung tinuturo ko ay galing na sa Biblia. At yung mga Bereans, binabasa nga nila, sinasabi nila, tama pa yung tinuturo ni Pablo. So yung mga taga-Berea, hindi na pakama. Patuloy sila lumago. So yun po yun, ang hindi pagsunod, ang nag-aalis ng bakod na proteksyon ng Panginoon. Kaya nga po, danas ko nga, lagi ako nag-i-encourage sa Messenger, lagi ako nag-i-encourage sa Facebook, nagsisend ako to text messages sa mga kapatiran natin. I pray na pakinggan nila. Kasi mga salita ng Diyos naman yung aking pinapasa. Kasi right now, siyempre yung wala dito, ando pa rin naman yung bakod ng protection. Hindi naman yung basta inaalis ng Diyos. Nagbibigay din naman siya ng mga warning. Nagpapaalala din naman siya. Pero pag patuloy kang wala sa bakod ng protection ng Diyos, baka humantong pa dun sa pamatayan. So yun po yung bakod ng protection ng Diyos. Nawawala kapag hindi tayo sumusunod. Nawa po natin. At ito po yung pangunin natin puntos. At times, God God allows the hedge to be lifted up. What authority? But authority over life and death is still in God's hands. So maaaring ikaw naman ay isang Kristiyanong nagpapatuloy. Isa kang Kristiyano sumusunod sa Panginoon. Araw-araw, mag-devotion, tuwing Sunday, na-attend, midweek. Pero nakakaranas ka pa minsan-minsan ng pagsubok. Yung isang kapatiran, kabibili lang ng Mirage, ay napasubok. Inalaw ng Lord. Lord, linawin ko po ito Ang Lord ay hindi Sumusubok. nanulukso. Amen. Ang Panginoon hindi nanulukso. Ang Lord, kagaya ng usapan ni Satanas at ni Yahweh doon sa Hope 1:10, pinapayagan lamang ng Diyos. Pero sino yung nagkokos ng Satan. trouble? Si Satanas. Inaalaw ng Lord. Bakit niya inaalaw? Test of faith. Test of faith. Tsaka yung sabi nga, pinatadaan tayo sa apoy upang makita kung ating pananampalataya ay ginto. Amen. So, ito po yun na sabi ng Panginoon kay Satanas sa Job 1:12. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik nasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbubuhatan ng iyong kamay. Sa gayon lumabas si Satanas na mula sa harap ng Panginoon. So, alam na natin ang storya nito, namatay, lahat ng kanyang mga anak, naubos ang kanyang ari-arian, pinatay ang kanyang mga tauhan. Tama, mga tauhan,
At hindi siya pinatay. Kasi sabi nga ng Panginoon, huwag mo pagbubuhatan. Pero inalaw ng Lord, nagkasakit pa si Hope. Bob sa balat. At yung mga sugat niya ay, sabi nga ay, nilalagyan ng abo para hindi langawin. Parang pag ganun ka, ikaw si Hope na nagpapatuloy sumunod, nagde-devotion, hinihingi pa nga niya ng tawad yung kanyang mga anak eh. Araw-araw Amen. naghahandog siya. Kasi nga baka daw nagkakasala ang mga anak. Pero yun pala, inaalaw din ng Lord na dumaan tayo sa pagsubok. Kaya sabi ko dati sa ating mga preachings na muna, gusto niyo naman ang pagsubok, ay di magpakuha na, magpakuha sa Panginoon. Kasi habang tayo ay buhay, meron at merong pagsubok. Ano? Kay Kristiyano ka, kaya hindi ka mananampalataya, dadaan ka sa pagsubok. Ang maganda lamang sa tumatayo sa Panginoon, Kapayapaan. gaya ng kay Hope, alam natin yung storya sa panghuli, dinoble ng Diyos ang pagpapala sa kanya. At nagkaroon uli siya ng mga anak at magagandang dalagitang. Meron siya 3 magagandang dalagitang. Binalik, dinoble. Kung ang kanyang aso ay 1,000, ginawang 2,000. Kung ang kanyang mga baka ay 500, ginawang siya dinoble. Kasi yung faithfulness ni Job napatunayan ng Lord. Kagaya ng faithfulness ni Abraham, binalay yung kanyang butong na anak ni Isaac. Kaya sabi, mula sa iyong binti, pagpapala niya natin ng isa. Amen! Amen. Kaya doon po natin makikita, dalawang ehemplo ng dumanas din. Hindi naman parang malahog din, ang ating pastor. Pastor Robbie Rangel, na ilang buwan sa ospital, 3 buwan, baka ngayon lang tumaring dito Alan, 3 buwan sa ospital. Ilang araw sa ICU? Ilang araw? Sino nakakaalala natin Melo? Parang 1 buwan? 1 buwan sa ICU? 4 weeks. 4 weeks. Kami namin nagpupumaho. Gawa ng mga letter. Lahat na ng kilala kong pastor. Hindi nga kami nagtulog. At napakabukas palad naman ng mga churches sa Santo Tomas. Ang dami nagbigay. Mga kapatiran sa abroad. Alam nila yung story ni Pastor Roque. At kung kahit ako, noong ko'y nagbabantay sa labas ng ICU, kasi kailangan may pipirma lagi sa umaga ng bill. Para si Pastor ako hindi na may stress, toka-toka kami ng kanyang mga koro. Ako yung Martes yata. So Monday to Saturday, may toka-toka mga leader. Pipirma ako. Gusto ni Pastor 50,000. Hindi taga-pirma ako. No? At kung makakita yung itsura ni Pastor, ako yung naiyak na. Sabi ko, ganito yung prayer ko. Kung wala na po kayong gagawa sa aking Pastor, kunin mo na kasi nagbibiro ng ganito. Pero mas matinding manalangin si Pastor ako. Pero mas matinding manalangin, at yung pananampalataya niya sa salita ng Diyos. Sabi niya, Pastor ako, hindi, nabibilig ko yung pagdating na ng ulan. Nasa tagtuyot kami ngayon, ang church nasa tagtuyot. I heard the abundance of rain, yung ginamit niya. Kay Elijah, 3 years, hindi pinapag-ulan. Pero nung manalangin si Elijah, bumuhos ang blessing. So ngayon si Pastor Romy, malakas na hindi. Nag-therapy din siya, nag-therapy ko din siya. At malakas. Yung isang buhay na patotoo. Na ang buhay ng tao ay nasa kamay ng Diyos. Isa pa, the life story of Billy Graham. Si Billy Graham ang kilalang pastor sa Amerika. Pero napaka-humble na tao. Na wala nang privilege kundi John 3:16. Siyempre, madaming supporting verses. Pero lang John 3:16 ang kanyang bungang bibig. At kahit naman siya ay palakasan niya, nakadalaw siya dito sa Pilipinas.
So, tanda ko nung babago kong Christian 2007, namigay ng mga CD na ano yung kanyang preaching. No? Umabot siya ng, dumating ang punto na siya yung nagka-cancer. Hindi ko po na-search kung anong klaseng cancer yun, ano? Pero at the age of 95, kahit siya ay may sakit na, hindi niya na kaya kasi tumayo sa pulpito eh. Nag-preach siya sa living room. So, binibidyohan na lang siya. And for God so loved the world pa rin kanya. Kung kailangan mo si Jesus, tanggapin mo siya ngayon. No, ganun po siya. Hindi ko lang kung kaya i-clean. Nasa cellphone ko eh. So, andun po yun. Alam niyo, nag-preach siya, last sermon niya ay nung age 95. Nabuhay siya hanggang 99. 99. Grabe. Lahat na halos, hindi. Lahat talaga. Lahat maliban kay Joe Biden na presidente. Lahat na sharean niya ng mga presidente ng Amerika. No? Halos na sharean niya lahat. Kahit nga si Pope John Paul, may picture silang dalawa eh. Ewan, kung pinag-uusapan nila, no? Pinaka-leader ng Catholic Church, may picture sila. At syempre, napakadaming mga sikat pa. Pero, karamihan ay mga presidente. So, kaya niya. Nandun siya sa seat of power ng Amerika. Nakakapunta siya, nakakapag-evangelize siya. Ay, si Trump. Kaya si Trump tumuturo, sabi niya, there's only one God. Ginagaling siya. Bagamat si Trump na ay yun, napatawa nga rin misis. Pinasabi niya siya evangelical si Trump. Pero, hindi natin alam, sinungaling eh. Sinungaling kasi. So, hindi siya mag-repent siya doon. Ano? So, yun po yun, ano? Ayun yung asawa ni Trump, si Ivana. Tama ba? Ivanka. Ganun. Asawa ni Donald Trump, yung nasa background. Ang prime siya. Ha? Yun yung buti alam niya. Melania Trump. Model kasi hindi yung maganda. So, yun po yun, ano? Yung protection ng Panginoon. Hanggat ikaw ay nagagamit, mabubuhay ka kahit ikaw may cancer. Amen? Hindi ko na isama din si Coach Lane eh. Amen. Ganun din, nagka-cancer. Anong age niya nun? 30 plus lang. Pero hanggat ikaw ay nasa bakod ng proteksyon, sumusunod ka sa Panginoon, bubuhayin ka na. Kasi ang buhay ay nasa kamay ng Diyos. Amen? So ano po ang ating conclusion? Kaya po natin ang angkan ni Joshua. Hindi ko rin naisama niya si Caleb. Ano sabi ni Joshua? Doon sila ay nagpartihan na. Kasi pinangako na ni Yahweh, naganap na eh. Nakonquer na nilang Kanaan. Partihan na ito ngayon ng lupa. So maghiwa-hiwalay na yung 12 tribo. Ano, kasama yung 2 anak ni Joseph sa partihan. Kasi siyempre, si Joseph naman ay ginamit din ng Diyos para maligtas ang Israel. So nagpartihan na. Sabi ni Joshua, maghihiwa-hiwalay na tayo, magkakamag-anak. Pero ito ang paalala ng Panginoon. Sundin niyo lahat ng kanyang mga inuutos at mararanasan niyo lahat ng kanyang blessing. Yung kanyang bakod ng proteksyon mararanasan niyo. Pero kung hindi, binanggit din niya lahat ng mga sumpa. Amen. At ang sabi ngayon ni Joshua, siyempre, sumasagot naman yung mga Israelites, oo, susunod kami kay Yahweh hanggat kami nabubuhay. Gano'n naman, may sunod naman silang gano'n. Pero makikita naman natin sa mga susunod na kabanata ng Biblia, pagkalipas na ng maraming panahon, marami pa rin sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi ni Joshua, sa Joshua 24:15b, basahin po natin, ngunit sa ganang akin at ng aming sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. So yun po yun. Gusto nating maranasan yung hedge of protection. Gusto nating maranasan yung mga blessings sinasabi. Huwag natin habulin yung blessings actually. Yung pagsunod pa lang, yung Diyos na bahala dun sa ating mga pangangailangan. Sumunod lang naman tayo. Amen! Amen. Kapalakpakan po natin ng Diyos. Tayo ito tayo.